Question, what does a preacher's life look like behind the scenes? Sige yon, alamin natin. Ano nga ba? Paano nga ba? Kasama ang ating very special guest na si Pastor Joel Dagasen para sa ating episode 138, More Than a Sermon. Live na live, dito lang sa I Am Possible. Simula na naman, magandang gabi sa inyong lahat. My name is Paulo Havillana. I'm a blind inspirational speaker. I'm a blind motivational speaker and I am your host. Welcome to I Am Possible. Yon, magandang gabi sa inyong lahat. Another Monday, October 13. Live na live tayo last week. Lahat ng episode last week, medyo meron tayong inattendang seminar, overnight seminar para sa gender equality, disability, and social inclusion under ng United Nations. Isa tayo sa naging representative dyan para sa mga PWDs. Under ng PWD Affairs Office. Nabigyan tayo ng privilege na maging part dyan. So anyway, bago tayo mag-start para sa ating very special episode 138, More Than a Sermon, mamaya makikilala niyo ating very special guest. So, sigurado may inspire, mabibigyan ng mga pag-asa ang mga taong nawawalan ng pag-asa through our very special episode, More Than a Sermon. Siyempre, binabati ko muna lahat ng viewers natin all over the world. Good morning, good afternoon, good evening. Kung nasaan man kayong parte ng mundo sa lahat ng OFWs, magandang araw sa inyong lahat. Thank you for your continuous support. I encourage everyone to please like and follow my Facebook page, I Am Possible. Ganun din, please subscribe, like, and hit the notification bell para sa ating YouTube channel, ang Paulo Havillana TV. Then, pakisuportan please ang ating TikTok account, I Am Possible, I space AM space PAOSSIBLE. Pakisuporta ng ating TikTok account. By next week, yan ang magiging bagong tahanan ng I Am Possible. Ang ating TikTok account, I Am Possible. So pakisuportahan ngayon pa lang. Inimbitahan ko kayo na next week, pakipollow na. Doon tayo, magkita-kita, magkwentuhan sa TikTok account, I Am Possible. Siyempre, magandang gabi sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Sa mga nakasubaybay na ngayon, pakishare ang ating episode tonight para maraming ma-inspire sa story na inyo mapapakinggan tonight. Siyempre para sa aking pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamabait at pinakamamahal kong asawa, si Bea Havillana. Kararating lang galing sa kanyang successful meeting. I love you kay Sage. I love you kay sa napakagwapo at napakakisig na technical director ng I Am Possible, si Sir Edren de los Reyes. Good evening. Kay Mama Alma Cruzales, good evening. Kay Mama Tess Havillana, kay Kiko, kay Shawi, kay Shohan, kay Ate Marie dyan sa Parañaque. Magandang gabi sa inyo. Kay Kujojo Havillana sa iyong family sa Parañaque City pa rin. Kay Kuya JJ Havillana sa family mo, good evening. Kay Mama Grace, Papa Ronnie Flormata, Ronan Flormata ng Tabora, Trancoville, good evening. Kay Isa CJ Santos, Bella Santos ng San Francisco, California, good morning. Advance happy birthday kay Isa, sa akin nag-iisang matawag dyan, sister-in-law. Tapos kay Julian Dominic Havillana, advance happy birthday din sa'yo. Belated happy birthday sa pang-sister-in-law pala, kay Marjorie Ann Atos Havillana. Belated happy birthday sa'yo. Tapos advance happy birthday kay Jolo Corleto dyan sa Edmonton nga ba? Edmonton, Canada. Good evening sa Corleto family, kay Tito Ricky, Tito Lito Corleto, kay Sir Rosalito Talanya, good evening. Kay sa family mo, kay Sir Mac, good evening Sir Mac, kita tayo tomorrow. Kay Sir Eric Pokis, kay Grace Pokis sa family nyo, good evening. Pakisubaybay, mag-comment lang kayo, shoutout later. Sa mga kasama ko sa Victory Group, Men's Fellowship, Couples Fellowship, sa Ladies Time Out, yan, magandang gabi sa inyong lahat. Thank you for your continuous support sa I Am Possible. Tito Erwin Azul ng Long Beach, California, kay Ma'am Chanda Romero, Dog Kramer, Rich Falsis ng Canada, kay BJ Manalo, Matet De Leon, good evening sa inyong lahat. Kanino pa ba? Basta yan, sa lahat ng mga tumututok, lagi nanonood ng I Am Possible, good evening sa inyong lahat. Sa mga kasama kong para-athletes ng Baguio City, praying para sa Traveling Mercy nila Ma'am Elizabeth Baila, President ng para-athletes ng Baguio, representative sila ngayon para sa United Nations Disaster Risk Reduction Seminar together with Ma'am Juliet. Papunta silang Thailand ngayon. Sa mga kasama kong para-athletes, kay Ma'am Babylin, kay Jackson, kay Sir Richard Abad, kay Lexa, kay
Ashley, kay Algernon. Magandang gabi sa inyo lahat sa mga coaches namin. Coach Nimrod, Coach Erica, kay Coach Joyce, syempre sa aming Philippine National Coach ng para-athletes ng athletics, si Coach Arniel, good evening. Secretary General ng PhilSpada, Sir Goody Custodio, good evening. Kay mga coaches namin sa archery, para-athletes ng archery din, good evening sa inyo. Kay Mambel, kay Kennedy, good evening sa inyo lahat. So yun, huwag na natin patagalin para mas mahaba ang ating kwentuhan. Without much further ado, ang guest natin for tonight, isa siyang native of Baguio. Ang musician, ano kayang tinutugtog niyang instrument, di ba? Head pastor ng Faith Love Church sa may, dito yan, sa Baguio City, sa may Pine Breeze Cottages, sa may Bukaucan Road. Since 2010, so for almost 15 years na, ang Faith Love Church. And this mission is to love like Christ. Alamin natin ang kanyang kwento, storya ng buhay. Without much further ado, I am possible magingay para kay Pastor Joel Dagasen. Yon, magandang gabi Pastor Joel. Opo, magandang gabi din sa'yo, Brother Paulo, at saka sa lahat po nakikinig. Yes. Kamusta kayo Pastor Joel? Yeah, medyo nagpahinga ng konti, kaya medyo game na game. Game na game. Actually, yung episode nyo ngayon na More Than a Sermon, almost 1 month na tayo dapat eh. Ang alam ko, September 22 tayo, kaso marami tayong pinagdaanan sa Baguio, mga bagyo, mga kuno-anong dumaan sa atin, no? Oo, tama. Tapos itong mga recent days, weeks, sunod-sunod naman ang lindol, ang pag-uga ng mundo ngayon. Anong masasabi mo dyan sa mga nangyari sa ating mundo ngayon, Pastor Joel? Yun nga ho, tapos sunod-sunod pa yung sa Ukraine, di ba? Yung war doon with Russia, tapos sa Israel and the neighboring countries na hindi na tapos-tapos. Di ba sa Israel, nagbigay na sila ng ibang hostages, pero talagang namatay na yung iba na kulang ng 2 years, ganyan. And then lindol, hindi natatapos. Yes. Ang masasabi ko ay parang dapat masalay na tayo dahil na-prophesy talaga yan sa salita ng Panginoon. Ito na ba yan? Others pray for it, pero others pray for it not to be yung talagang nakakasagasa, nakakamatay. Pero ganun talaga, we have to face the reality. Correct. Pagka nababanggit ng parang end times, ang pumapasok sa isipan ng mga tao talaga, takot, fear na no? Which is very normal. Yes. Anyway, bago tayo mag-start ng ating kwentuhan, makikipagchismisan muna ako mamaya konti sa buhay mo, Pastor Joel, kung okay lang. Baka meron ka mga gustong batiin, mga shoutouts mo, Pastor Joel, mga nag-aabang sa iyong guesting for tonight. Okay. Binabati ko ang aking bilas, si Brother Eric. Nagpapasalamat ko sa kanya sa opportunity na ito. Because of them with my sister-in-law, si Grace, ay nagkaroon tayo ng ganito, naging posible, naging possible. Yes. At maging sa Villanueva family as a whole, family ni Grace, Puig's family, their family circle, Dagasen family, na nakikinig inside and outside the Philippines. Wow. Hopefully, sila nakaka-connect ngayon. At nag-view sila ngayon for this program. Kung yung mga tag-ibang bansa, Pastor Joel, na hindi makapanood ng live, hindi naman mabubura sa Facebook natin yan. After 30 days pa, pero masasave natin yung episode, ililipat namin kagad sa sa YouTube. So, lifetime na yung nasa library na namin ng More Than a Sermon with Pastor Joel Dagasen. Parang, the compilation tayo ng mga inspiring stories from different walks of life. Kailangan pa lang mag-ingat tayo dito para awal magkamali. Konti lang naman nanonood dito, Pastor Joel, mga 700 to 1,000 viewers lang naman tayo every episode. Kaya, konti lang makakakinig. Kaya, kung ano man ang sikreto mo, malalaman. Sige, casual interview, kwentuhan lang tayo, Pastor Joel. Parang maalaala mo kaya, magbabalik tanaw tayo, Pastor Joel, okay lang ba? Sige po, start tayo. Game? Sige po. Ang mga Dagasen, Pastor Joel, born and raised, ikaw po, saan ka born and raised where?
There's a simple municipality sa Benguet called Bacon. Mhm. Doon nanggaling ang aking tatay. And then, Kibungan naman si mother. Pero si mother, half-half ng Mountain Province, Sabangan, at saka Kibungan siya. So, ang Dagasin ay, actually, Mountain Province kasi ang pinanggalingan ng mga Kankanaoy Mhm. na native dito sa Benguet. Mhm. So, walang pinagkaiba sa Mountain Province, which is the whole province dati, parang municipality lang ang Benguet. Ngayon, separate na ang Benguet sa Separate, province. yeah. Mhm. Okay. So, ang linya natin ay, yun, Kankanaoy na sa Benguet. Hindi Mm. Ibaloy. Pero magkalapit din ang Ibaloy sa Kankanaoy. Sa So, ang mga Benguet. Dagasan ay mga Kankanaay. Kankanaoy sila. Kwentuhan mo naman kami, Pastor Joel, growing up, kamusta ang buhay po? Sa family, sa iyong environment, sa iyong kinalakihan? Oh yeah, okay naman so far. Si ate ni Grace, ang aking asawa until 2018 kasi pumanaw na po siya at the time. Mhm. Mhm. Akala ko ang buhay ay medyo mahirap kasi talagang na-miss ko rin siya. And Mm. Mm. I question God doon Yes. na nasa ministry tayo and then Mm. mawawala pa yung parang isang Partner kapatiran. nyo. Yes, na sister ng women's ministry sa church. And Mm. then I was about to give up pero Mm. sabi ko tuloy-tuloy lang. Sige. So hanggang ngayon ay nagugulat na lang ako na hindi ako pinapabayaan ng Panginoon. Pero Pastor Joel, ever since ba Christian na kayo, family mo? Yes, ever since ang aking family ay Christian talaga. Wesleyan Church sila doon sa Bacon. Mm. Ang transition nila is from Catholic and then bata-bata sila Catholic and then nung nag-asawa na Christian na sila yung parents ko, Wesleyan Church. Mm. And then eto, nagtagal kami ng Wesleyan hanggang lumipat kami ng Assembly of God at saka ako rin na nakapag-explore din, naging Baptist din. So hanggang nagpastor na ako, independent church na yung hawak ko. Kailan at what age, Pastor Joel, pumasok sa iyo sa isipan sa puso mo na I want to be a pastor? Gusto kong mag full time to serve the Lord as a pastor, as a minister. That's a very, very, very exciting question kasi ako talaga, kaya ako naniniwala sa predestination. Dahil kung hindi dahil sa aking ina, hindi ako pastor ngayon. Okay. Hiningi niya ako in 1971. Pero ang lumabas ay ang aking ate. So sabi niya, hindi, bigyan mo ako ng lalaki. So nanganak ulit siya in 1972. Yun na yung birthday ko, September 29. At sabi niya, gusto kong ito na hinihingi ko sa'yo ay maging pastor. Okay. So from that time, 1 year old, 2 years old, naririnig ko na si Mami na sinasabi niya, uy, mag-ingat ka. Huwag kang lilihis. Kasi hiningi kita, the purpose of your life is to become a pastor, not your brothers or sisters, pero ikaw, sabi niya. So, wala talaga from elementary, high school, wala akong lusot hanggang at the age of 37, 38, doon ako nag full-time minister. Kaya sabi na napaka-late mo naman nag-pastor. Yung mga iba naman, ay grabe naman yung training mo sa buhay bago ka nag-pastor. Parang ganun, very positive din yung iba. So, yun po, yung ano ko, in 1982, formally, when I was 9, doon ko nakilala ang Panginoon through the initiation of my mother herself again. At yun na, hanggang eto na tayo, na ganun pa rin. Tara ang buhay natin. Pero medyo nga, no, kung on the other side, flip side, 38 years old, medyo late na para maging pastor, di ba? Parang ang tagal ng training nga. Para mag-put okay lang, pero sa minister, sa pastor. Oo, pero hindi naman siguro late. Kasi simulat sa pool pa lang, kahit sa elementary, doon ako sa church lumago. Doon ako nag-ministry, lahat. Wala akong So Sunday school baby ka, Pastor Joel. Mga daily vacation Bible school, diyan ka na lumaki. Yeah, mga ganun noon, yung term na ganyan, DVBS. So, ganun talaga. Bakit kaya, ilan ba kayo magkakapatid, Pastor Joel? 5 kaming naiwan ngayon. Pero pumanaw na si Kuya last March. So, 4 na kami. So, out of the 5, ilan ang boys po?
Out of 5, 3 boys ang Hindi mo naiwan. ba natanong si mother mo? Ano pong pangalan ng mother niyo, Pastor? Rita. Hindi mo ba natanong si mother mo, bakit out of that three boys, no? Ah, Bakit ikaw yung talagang pinagdasal na kay Lord na ikaw ang maging kasi pastor daw? Hiningi niya. hindi pa siya gaanong malalim noon that time, noong 1960s, Mhm. noong 1970s, early 70s, mga ganun na siya. Parang Mhm. inadapt niya yung prayer ni Hannah. Ni Hannah na Mhm. walang anak, di ba? Yeah, With yeah. Hannah na husband niya. Kaya Mhm. yun yung kinuwento na sa akin kung bakit siya nagkaroon ng desire na gano'n. Mhm. So, yun po yung pattern kung bakit nakita ko na medyo malalim-lalim na siya sa pananampalataya that time, Mhm. 1970s. So, Sabay yun. rin sila ni father mo sa kanilang growth kay Lord. Pareho sila. Oo, pareho sila. Pareho. Wesleyan Church sila. Since Mhm. then. Oo. So at a young age, 9 years old, nung yun nga, yung sabi mo, yung talagang formally you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior at the age of 9, kumbaga Mm. na-instill na sa mind mo na itong path na tatahakin ko. Kumbaga, yun yung naging kinalakihan mo, yan na, nandyan na. Oh, yeah. Talagang I compare myself also with my brothers. Talagang nakita ko yung buhay ko na ako yung very active sa Sa spiritual journey. church. Yes, so Mm. Pero yung father mo, mother mo, talagang as in nagsiserve sila sa church. yeah. Actually, they are pastors. Nagpastor na sila. Mhm. Independent churches, ganyan. And then, nung huli, umalib kami sa AG. Uh, and then, sa ibang church din. Mhm. So, hindi man sila nagtagal na humawak ng church, pero Mhm. naranasan din nila yung nag-handle ng mga church. Pero Mhm. mas sila na tumulong sa mga church kaysa yung naghawak ng independent churches. Okay. Narinig mo naman siguro, pastor, di ba? Yung mga pagdating sa mga anak ng mga pastor, yung term na pastor's kid, di ba? Mm. Oo. Yeah. Di ba? Medyo sa iba, hindi maganda yung connotation na pastor's kid eh. Duman ka ba sa point na gano'n, sa time ng buhay mo na medyo nalihis ang direksyon ng isang Joel Dagasin as a pastor's Ah, kid? siguro yes. Pero ganito 'yan. Kung ang Mhm. isang anak ng pastor ay talagang na-confine siya sa sa Christian life, Mm. may dalawang effect. Okay. Medyo siya ay talagang diretso, straightforward, o Mm. kaya maboboring siya at Mm. mas mag-iisip Mag siya ng maghahanap, no? yes, hindi naman Mag-explore. magrebelde pero mag-explore. So, maraming nag-explore na anak ng pastor, and then nung bumalik sila, mas matibay sila o mas malakas o mas sabi nating mas eksperyensado. Yung mga Yes, naiwan na yes, medyo yes, yes. faithful na talagang nag-obey ganyan, Mm. sometimes hindi sila makarelate sa Mm. sa buhay ng mundo. Kaya Mm. limited. Pero marami din namang matindi rin sila. Mixed. I cannot measure. Pero pareho rin naman kung tutuusin. Mm. Magkakaiba lang yung experience. Yung ano eh, no, yung personal encounter kay Lord din talaga eh. Mm. Tama na, maganda sinabi niya pa Sir Joel eh. Yung medyo nalihis, mga nag-explore na pastor's kid, nakaranas ng hunger eh. Nakaranas ng ano, ng trial, ng struggle ng buhay. Oo. Parang Ikaw, pareho yan saan sa ka doon, Pastor? po. Doon sa kinuwento mong dalawang klase ng PK ng pastor's kid, saan ka doon? Ah, parang dalawa. Halimbawa, yung story ng prodigal son. Yung prodigal Mhm. son nagrebelde, yung isa nag-stay, naging faithful. Mm. Parang pareho. Pareho naramdaman ko yung na-experience ko yung experience nila. You got Kasi the best of both worlds. pero sa naman, thank God naman at although I don't know kung sabihin kong thank God or whatever, pero yung mga iba kasi matindi na yung experience bago nag-pastor talaga eh. May mga Malalim, ano? naging nag-drug lord, kaya naging murderer. Pero Mm. ang ganda ng mga ganun ding experience. Sa Grabing langit, testimony. opo. Ako naman, slight lang na siguro, well,
naranasan ko rin naman siguro ang when I was elementary, just for 1 year, ang rugby. Rugby lang naman. Yun ko lang na. And thank God for my mother. Wow. She was so vigorous to bring me back. Dahil, Yes. talagang lahat ng hinahanap niya ako. Grabe siya. Ano yung peer pressure yan, Pastor Joel? Yung rugby na yan? Ay, mas matindi kasi yan hindi ko naranasan ng ibang drugs, pero yung rugby ay mabilis ka kasing ma-high. Hindi kasi pag naumpisa mo dyan, syempre, susunod dyan, level up, buti na nahinto, no? Oo. Just because of my mother nga. Kaya, na ko sa kanya talaga si mama. Talagang, without her, talagang hindi niya, ginabayan niya ako talaga. Parang yung no? Yung kwento ng 100 ships, ano? Yung may mawala lang na isa, iiwanan yung 99 para hanapin yung lost ship. The devil knows my life. So talagang gusto niyang sirain yan. 24 hours na nagpaplano. Oo. Kasi destined ka eh. Di ba? Sabi mo yung naniniwala ka sa predestined. Yeah, hindi ako Calvinist, pero I believe in predestination. Yun yung talagang... Lahat naman nakasulat na yan eh. Nasa DNA na natin yan eh. Oo, tama. Yeah. Sige, Pastor Joel, bago tayo malihis muna sa ating kwentuhan, pahinga ka muna sa babalikan kita. Diyan ka lang. Opo, yeah. Yon, sa mga viewers natin, again, narinig natin ang first part ng kwento ng buhay ni Pastor Joel. Born and raised sa Bacon, dito sa Benguet. Tapos, lima silang magkakapatid. Talagang lumaki siya born and raised sa Christian. Mga parents niya serving the ministry, nagsiserve sa ministry. Sabi nga niya, predestined daw. Talagang pinalangin ng kanyang mother ng magiging anak niyang lalaki. Unang magiging anak na lalaki, ipagpipray niya, ino-offer niya kay Lord na maging pastor. At yun na nga, after 38 years ng kanyang buhay, he served the ministry full-time as a pastor, si Pastor Joel Dagasen. So, andito siya ngayon, kausap natin, kakwentuhan natin. Nakita niya, kinukwento niya mga konting lang naman, konting struggles growing up, konting nalihis lang, konti lang naman. Mamaya, tatanungin pa natin siya sa kanyang mga experiences growing up, paano siya nag-start as a pastor, paano na-start ang Faith Love Church, kwento ng kanyang buhay, yung mga struggles, yung mga pains. Kanina nakwento yung 2018 nung maagang kinuha ng Diyos ang kanyang kabiyak, he wanted to give up. Alamin natin kung bakit yan mamaya. So anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga viewers natin dyan na may mga products, labels, brands, or any events, companies na gusto nyong gamiting platform ng I Am Possible para ma-promote natin yan. We are very much open sa mga gusto mag-sponsor. Meron kami mga sponsorship packages na pwedeng i-offer sa inyo. You may contact us sa 0927-1818337 or mag-DM lang kayo sa aming Facebook page sa I Am Possible. Again, may mga sponsorship packages kami pwedeng i-offer sa inyo. Tulungan namin kayo ma-promote. Lagyan natin yung inyong mga tagline, ang inyong mga logos sa aming Facebook page. Makikita yun sa Facebook page, YouTube channel, and soon sa TikTok account para ma-promote natin. Tulungan nyo rin kami mag-grow through sa inyong sponsorship. We are very much open sa inyong mga support, donation, pledge para patuloy mag-grow. Matulungan nyo mag-grow ang mga advocacies ng I Am Possible, ang Facebook. Ang aming GCash account, GCash number 0927-1818337. Again, ang GCash number 0927-1818337. Huwag na kayo mag-send ng stars. Hindi mo nakakarating sa akin yan. So, masyadong mataas ang requirement ni Facebook. So, ang GCash namin 0927-1818337. Sa mga naghanap naman ng party planner dito sa Baguio City nearby province, please check ang Facebook page, The Pink Toolbox Party Services. Napakagaling, napakahusay, napakaganda ng party planner dyan. Sawa ko yan, si Bia Avellana. Please check her Facebook page, The Pink Toolbox Party Services. Dyan nyo makikita napakaganda ng kanyang mga decors, mga events na ino-organize. For birthdays, binyag, debut, wedding, whatever, kung ano man occasion na gusto nyo, you may contact her for bookings and inquiries. 0927-1818337 or mag-DM kayo sa kanyang Facebook page. Lagyan nyo ng hashtag I Am Possible para mabigyan kayo ng magandang discount sa kanyang Facebook page, The Pink Toolbox Party Services. Sa mga naghanap naman ng boarding house para sa mga reviewees, working, young professional, work from home, meron pong boarding house available sa may Tabora, Trancoville, number 100, Emroa Street, Purok 3, Barangay Alfonso, Tabora.
3 bedrooms yan. 2 rooms good for 4, shared room. Tapos isang room, hindi, taken na pala yung isang room. So 2 rooms good for 4. Dalawang CR yan, may hot and cold shower, kompleto yan. Yung rent na inclusive na of all the city services. Kung gusto nyong mag-inquire for reservation, kasi mabilis na uubos sa mga stats dyan. You may contact me sa 0915-466-7410. Again, 0915-466-7410. Very accessible, very affordable. Yon. Mga naghanap ng mga boarding house dito sa Baguio City, bed spacer in a shared room. So yon, again, binabati ko lahat ng viewers, mga kasama namin sa Victory Group, Pokis family, Morales family, David family, sila Rog, sila Grace Ann, sila Santi, sila, ayun, belated happy birthday din kay Fatima, David, saka kay Louie Nino. Ano ba, belated ba? Today pala, happy birthday sa inyo, Fatima and Louie Nino. Happy birthday sa inyo. Kay Kuya Sol, hello kay Kuya Sol. Dito yan, kapitbahay namin, kasama namin sa men's. Pastor Jay Santos, good evening. Pastor Julius, good evening. Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa I Am Possible. So, balikan natin si Pastor Joel. Hello, Pastor Joel. Yawa. Yon. Sige, Pastor Joel, baka pwedeng dito ko na makakita ng show na pinagtatrabaho yung guest eh. Baka pwedeng ikaw naman magtrabaho. Yung commercial kasi live din yun, ako din yun eh. Baka pwedeng pabasa ng mga comments, mga shoutouts kung meron po. Alright, meron tayong si Brother Richard Abad. Hi, Brother Richard. Hello, sabi niya. Okay. Good evening, Sir Richard Abad. Ayan, Pastor Joel, tama ba? Pag kasi Sir Richard, ang kasi ang family name niya Abad, siya ang president ng PWD Association ng Luwakan proper. Pag nagbibigay pa siya ng announcement or statement, okay lang bang tawaging yon? Abad statement? Parang di maganda pakinggan, ano? Abad statement. Okay yung first name. O, Richard na lang, wag ng Abad statement. Richard statement. Pwede rin. Sige po. And then meron tayong si Brother Edri. Sir Edri, yes. ating technical director. Okay. And then also Alma. Alma. Yes, Alma. And then we have my bilas, si Eric De Vera. Pokis. Brother Eric, good evening. Thank you, Brother Eric, for sa pag-coordinate na maging guest si Pastor Joel tonight. Oh. Wala na pa, yan yung okay na? Nakita niyo initial na nag-greet sa sige, ating. Sa mga viewers, comment lang kayo, shoutouts kung may mga questions kayo for Pastor Joel. Sige lang, lang kayo, comment lang kayo sa ating chat box. Again, thank you, maraming salamat sa mga viewers. Comment lang kayo, pakishare ng ating episode for tonight. Going back sa story mo, Pastor Joel. So yun nga, medyo nalisan ng das at grade school, na-try mo yung minor pero syempre, pag tumagal, magiging addiction na yan. Talagang hindi ka binitawan ng iyong nanay, tama? Yes. So ang buhay mo talagang school, bahay, church growing up. Ganyan ang routine ng buhay mo, Pastor Joel. Anong most unforgettable experience mo growing up, Pastor Joel, sa Bacon, as a church member, nakikita mo sa mga parents mo serving the church? Anong hindi mo makakalimutang experience? Okay, sige, sa church, kung sa church, pero sa personal, idagdag ko lang yung hindi ko, mahirap kong kalimutan. Itong experience ko nung katatanggap ko ang Panginoon in 1982, the same year, ay nadisgrasya ako ng isang sasakyan. Parang, ito ay, inabot ng aking nanay yung pamasahe, tapos sabi niya, ibigay mo sa driver kasi siya yung nasa likod, ako yung nasa likuran mismo ng driver. Pero hindi ko inabot kaagad. Inantay ko pa si mama, si nana, lumabas din ako sa jeep. Saka ko inabot yung pamasahe doon sa side ng driver, sa labas na. So, sa labas, facing the opposite direction, ganyan, alam mo naman ang bata, takbo ka agad, hindi lumilingon. So, pagtakbo ko ng ganyan, going to the opposite side of the road, ayun, ang bilis ng isang car ng isang military. Nabangga ako. Ang right leg ko that time ay nabali. Talagang fractured. 100%. So, hindi ko na maigalaw.
tinakbo ako agad ako nung si Colonel or Captain Edmond. Tapos sa hospital doon sa Pines, and then naririnig ko yung mother ko nung medyo ano na ako, nagigising na, sumisigaw na umiiyak sa emergency room. Sabi niya, ano ba ito? Sabi niya, talagang umiyak, and then paano na siya maging pastor? Yun Ganun yung pa rin. yung ano niya na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. So, well, okay naman, grade 3 ako, so nadili ako ng grade 3. Paglaki ko naman, naging ano naman ako, pero tinatanong ko rin sarili kung bakit inallow niya ito. Pero nung high school, naging active ako as a soccer player. Goalie. Oh, wow. Yeah, Galing, yeah, pero several times akong muntik nang ma-dislocate yung paa ko. Ano, may inilagyan ng bakal yung paa niyo, Pastor? Nabali. Hindi nilagyan ng bakal. Parang naano lang, nag-heal siya kusa. By Pero itself, yes. right now, hindi ako makapagbuhat ng isang kaban. Half kaban lang hanggang about 100 meters pwede. Pero 50 meters na isang kaban, hindi ko kaya. Talagang Masakit na. So, kung malamig, masakit, ganyan. Nagtatanong din ako during high school and college kung bakit ganito. Pero habang nag-iedad ako, 30, 40, medyo sumasakit naman. Kaso hindi nga ako nahihirapan. Hanggang ngayon na I was amazed. 50, 53 na ako ngayon. Parang mas malakas pa ako ngayon. Parang ganun. Yung pakiramdam ko baliktad, ano? Yeah, kahit nagpupuyat ako. Dati pagkapuyat ka, masakit na yung paa ko. Ngalay na. Ngayon, ngayon parang kahit nagpupuyat ako, parang okay. I don't know. So, yun yung experience na sabi ko, siguro kung hindi inalaw ng Panginoon ay baka finokusan ko na naging naging soccer player. Gusto ko talagang 5'7" sa sports. Pero gusto ko mag-dunk. Pero sinubukan kong paikot-ikot na wala, masakit. Kaya marami akong tanong, siguro hindi talaga will ni Lord na maging ganun ako. Kaya yun yung purpose niya. Hindi ako maging sportman talaga na talagang pinupunta ako sa aking direksyon. Sa calling. To his calling, yes. Ganun. Yeah. Yun din. Parang binabalik sa flight path ng yung buhay, ng yung destiny. Maging try kong maging police, sana. Hindi na lang Panginoon. Try kong maging military. Hindi talaga na ng Panginoon. Talagang pinasok niya ako sa college. Hanggang, theology. Hindi. Political science. Graduate ako. Sabi ng mother ko, punta ka na sa seminary. Pero sabi ng aking tatay, hindi, mag-aral ka muna ng abogado. Pareho rin yan, pastor ka, pero gusto ko maging lawyer ka. Sabi niya, sige. Nag-aral ako ng law. I took the bar 3 times. Hindi ako Wala talaga. Wala talaga. So, ang ginawa ko, after that, nung nagpastor na ako, 2010, pumasok na ako sa seminary. I have to do that just because of the inspiration of my mother. So, nagtapos ako ng Master of Ministry, and then, ito na, nagbi-ministry na ng ganito. Now, ang experience ko nung bata pa sa this is, Brother Paulo, I have to be honest na from the start na nakita ko ang experience sa inside and outside the church, ay maging Kristiyano ko minsan ay nakakalimot sa ibig sabihin ng pag-ibig o pagmamahal. Okay. Nakulangan ako, hindi ko sila masisi, hindi ko rin siguro masisi ang aking sarili. Wala akong sinisisi maging ang Diyos. Madali nating sabihin ng pagmamahal. That word love. Pero I'm so sorry, parang hindi, Kristiyano ka man o hindi natin gaanong naiintindihan ang pag-ibig. So, which is called agape love. When, eto na 32 years na inaral ko sa aking buhay sa pagiging Kristiyano ay yung mga thoughts before Jesus Christ came. Nung dumating na siya after 4,000 years, ay from Adam, ay doon ko nakita at naunawaan na ngayon yung tinatawag na in Christ. Why?
the Bible says we have the mind of Christ. Nakakatakot na mga verse. Pero yun yung mga nagre-rema na sa akin na a little bit, if I will be given a chance to explain even in this program, ay bahagyang buksan ko lang ng onti yun. Yes. Gusto ko maipasa sa mga nakikinig na Yes. that is the highest philosophy. That is the highest theology. Ultimate. Yes. Yun yung power of love. Na parang minsan ang babaw ng ng ating pagkakaintindi pagdating sa love ni Christ sa atin. We cannot fault ourselves. Hindi natin masisi because yung mga naipasa nga kung minsan na experience o turo ay yung ang pangunawa na nagbabasa ng Biblia, pastor, whatever, na nagsishare, a teacher, a preacher, kung ano yung na-experience niya at kung ano yung alam niya at kung ano rin ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, ay yun talaga yung maibibigay niya. So there's no condemnation here. Yes. But ang sinasabi natin is, ganun pala na habang akala mo may alam ka sa pag-ibig, sabihin natin, ay lalong nauunawaan mo na marami kang dapat pang alamin patungkol sa agape love ng Panginoon. Parang, tama ba, sir, yung naghahanap ka ng kasagutan, mas lalong dumaming katanungan. Tama. At ano ba yung mga katanungang hinahanap mo noon, Pastor? Well, this is a question. Along the way, bakit ang mga unbeliever ay sila pa yung mas marunong mag-judge? I mean, sila pa yung magsasabing, bakit si ganito parang hindi Kristiyano? Diba? Bakit sila pa yung parang mas okay yung judgment? Okay. Bakit pa inaantay natin ng mga unbeliever pa ang magsabi sa atin ng ganun? Na dapat tayo na nakauna na nakilala sa Panginoon. Mas alam natin. Yes, tayo na yung nagtuturo sa kanila. Di ba? Sila pa yung may maraming reklamo. Yeah. So, sometimes, yung sabi natin ito, brothers din natin, mga Catholic brothers. Bakit yung mga iba from Catholic pumunta sa born again? Bakit sila bumalik sa Catholic? Ano nangyari? Grabe ang digmaan ng relationship kasi sa born again. Talagang mabubuksan lahat. Kaya, sa Catholic, parang simple lang. O kaya, ang dami nilang nakita na offend sila, ganyan. Yes, parang ganon. Usually ganon. And vice versa. Or pag may narinig kang hindi mo nagustuhan, ayoko na, balik na ako. Yeah. I mean, parang nakulangan sila sa kaya nga sila lumipat May hinahanap. Malalim O yan. Tapos ganun na offend. So, yes. Yeah. Honestly, ganun. And even naman sa any religion for that matter naman, maraming sabi natin maraming kakulangan na may improve pa. Correct. Yes, but ito pag-ibig ang susi ng lahat. Yes. Well, the summary of the Bible is all about love. Correct. Yes. Okay, you don't have to go to church to be saved. No. You go to church because you are saved. You don't go to church for you to be blessed. No. You are already blessed and blessed. Wow. That is why you go to church to give thanks to the Lord for who you are, your identity. Ganon yun. Mag-church tayo para mabawasan ng kasalanan natin. Hindi ganon. Mag-church tayo dahil napatawad ka na in the past, at present, in the future. Yes. Of Jesus Christ. That's the greatest love. Yes. Wow. Galing. Kita mo parang napakasimple pero pag-uunawain mo lalim Pastor? Opo, parang malalim siya pero tama po. Malalim pero madali. Hindi mahirap. Maunawaan lang talaga maunawaan lang. Ito kasi siya. Kung tingin mo sa sarili mo kasi ay rabbit ka, talagang takbo talon. Pero
kung ang tingin mo sa sarili mo at naniniwala ka sa sarili mo ay na ikaw ay isang agila, lilipad ka. Lilipat ka. Pero ang maraming mga agila po na tumatakbo at naglalakad. Kasi hindi nila alam na eagle sila. They do not know. It's not that they deny themselves, but they do not know who they are. Okay, Yes. sinasabi natin, ito yung nangyari from Adam hanggang Jesus Christ. Pagdating ni Jesus Christ, yan yung culmination ng lahat. Kasi shadow sila lahat. Sila Adan, David, a shadow. In other words, shadow of the reality. Sino yung reality? Si Jesus Christ. Correct. And who is Jesus Christ now? We will be amazed. Sabi sa 1 John 2:6, you can walk like Christ. Hindi ako si Christ, but he says, the Bible says, you can walk like Christ. Image and likeness. And even in 1 Corinthians 2:16, it's very amazing. Na ano ko na lang yun, napapansin ko na ngayon na tagal kong Kristiyano. Meron pala itong verse na ito. We have the mind of Christ. So, nag-umpisa ako dun, kaya ako ni-research, bakit ito sinasabi ng salita ng Panginoon? Ano ba talaga ang nangyari? And it boils down to Christ. Meron siyang finished work. Yun. Ang finished work niya ay hindi siya pumarito sa lupa para purihin o sambahin natin siya. Hindi. Pumarito siya para ipakita na tayo'y katulad niya at doon tayo mag-uumpisa na sambahin ang Ama. Yun yung sundan ng Ama, purihin ng Ama. Kaya, it's all about Christ. And you don't have to search the Bible na, sige, okay lang, mag-search ka. Basahin, may memorize mo. Pero kung alam mo na yung idea about Christ, who is He? The greatest gift from God for us, for our salvation and the rest. And Christ is in us. That's why we can walk and talk like Him. So, He's living in us. Yeah, so once na nakita ng isang tao, kahit hindi Kristiyano, na siya ay mukhang kayang gumalaw o talagang Kristo, because that is the prayer of Jesus Christ for everybody. So, John 17:21, let your love, God the Father, be upon them. The love that you, which you love me. Yung bang, love them the way you love me. Love them the way you love me. Ang galing. Hindi pwedeng gawin niya ni God the Father before Jesus Christ came. And sabi pa niya, let your glory, let my glory you've given me before be upon them. Pero nung bago dumating si Jesus Christ, sabi ni God the Father, I'm not going to share my glory to anyone. Pero dahil dumating si Jesus Christ, wow, usapan ito, Ama, sabi niya, mahalin mo sila katulad ng pagmamahal mo sa akin. Bigay mo ang kaluwalhatian ko sa kanila. Pero isang kondisyon, they have to talk and agree. You have to die and suffer at the cross. So sige, deal. So He died not only for our salvation, He died for our salvation forever, past, present, future, kaya may everlasting doon sa John 3:16, nawala sa Old Covenant. So we became children of God already. 1 John 1:12, those who believe in Him are given the right to become children of God. The third one is, He will never leave us nor forsake us. Yes. Because He is with us, God with us. He is our Emmanuel. Yun lang, sir. Yun lang yung nangyayari sa Biblia. Correct. At hindi na kailangan aralin pa natin ng ilang taon yan bago na. Lakaran na natin, sir. Yun yung hamon. Correct. So, it's not enough to believe in Jesus Christ. It's about following Him. Yes, tama. Hindi sapat yung I accepted you as my personal Lord and Savior. I believe. Diba? Hindi doon nagtatapos eh. Ang kasunod ng after believing is following Jesus Christ. Oh. Yes. Diba? Meron nga akong laging tinuturo namin sa daughter namin yung WWJD. What would Jesus do? Every time we are tempted to sin, pasok mo sa isip po, what would Jesus do? Kung si Jesus yung nandiyan sa sitwasyon, ano kaya ang gagawin ni Jesus Christ? Tama.
Tama nga. Yun na nga. Yung identity ba na sinasabi natin. Once you look at yourself as Christ Himself or like Christ. Kasi hindi siya maramot nga. Binigyan niya lahat ang kalulahatian. Lakaran mo lang. Kaya kung ang tingin mo pa rin sa'yo ay isang pusa, paano ka makakalipad talaga? You'll stay as sa pusa. Unawain mo yung identity na ibinigay niya sa'yo. Who are you? In Christ. In Christ. We are all in Christ. One with Christ actually. We are one with Christ. Yun ang meaning ng in Christ. And we are like Christ. Mga ganun yung ibig sabihin ng in Christ. We are not Christ Himself. No. Yes. Because if we are, then there is no Christ anymore. Correct. Now, ito yung, okay, so, ito yung medyo mataas pero hindi, mas mababa ito. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay anak ng tao, kung ang tingin mo sa magulang mo ay tao, ikaw ay tao. Tama? Pero ito, tinawag kang hindi lang anak ng tao, kundi anak ng Diyos. Anak ng Diyos, yes. Now, sino yung tatay mo ngayon na sinasabi nating dahil siya ay, ikaw ay anak niya, sino yung tatay mong yun? Diyos ba? Of course. Now, kung ang tatay mo ay Diyos, ano ka ngayon? Diyos ka rin ba? Yan yung mga mahirap pag-usapan. Diyan na yung point na lumalalim na. Malalim pero mababaw. Kasi we always say, anak tayo ng Diyos, di ba? Wag mo nang sabihin yan kung hindi man nauunawaan yung deity o divinity na ibinigay niya sa'yo. And then mag-search ka sa Biblia, andun pala lahat. Correct. In Him we live and move and have our being. We are the offspring of God. Nako, if cat begets cat, and if God begets someone, what is that someone? Kunin bunga, kunin puno. Yun. God. Now, takot yung mga iba. Kurto yan, ano tayo, God ka. Dapat little God lang, yung mga ganun. Regardless kung bansagan mong God ka o little God or whatever. First John 15:5, anong sinasabi? I am the tree and you are the branches. Now, titingnan natin ang tree. Ilan na ang tree? Ilan ang isang tree sa tingin natin? 3, 4, 5? Hindi, isa lang. Tinitingnan mo, isa lang yung tree. Ano yung tree? The trunk is Christ. The branches are you. The root is still Jesus Christ. And the gardener is God. So, hindi, you cannot do anything apart from me. Talagang nasa Diyos tayo. Okay, sige. Aminin mo natin o hindi, Diyos tayo, little gods tayo, or what, Christian lang tayo, anak ng Diyos lang tayo. Sige, that is beside the point. Now, you see the character of God. Anong character niya? Nagtatampo? Naiinis? Nagwo-worry? No. Mapagmahal. Matapang mamatay para kanino? Matapang mag-forgive. Matapang mag-forget. Tingnan mo ang character niya. Yun ang importante. Hindi na yung kung ano ang nomenclature, anong pangalan mo, Diyos ka ba o hindi, o kung ano ka. Ano. Hindi na. Titingnan mo na siya. Who is He? Na sinasabi mong Diyos. Hayaan mo ng Diyos. Who is He? Loving, forgiving, forgetting. What a beautiful world kung ganun yung pag-iisip ng bawat isa sa atin. Hindi na kailangan ng polis, judge, abogado, ng armas. Hindi na. What a beautiful world. Yes. Ngayon, if you are that way, hindi ka na mag-worry. Mag-worry ka pa sa kakainin mo. Nagugutom ba ang Diyos? Marunong bang magutom? Ang fair ka, sinasabi namin, Lord. Diyos ka kami, anak mo. Wag mo kaming gutumin. Unfair ka kung nagugutom kami. Kaya hindi niya tayo pinapabayaan. Even the wicked, sabi, He gives both to the wicked, the son, the righteous. Yes. Wicked and the righteous, pareho. It's just the way how you see it. Problema ba yan? Bill sa kurente? Problema ba yan? Walang tuition? The way you see it. There's still blessing. All things work together for good. For our training and for our the growth of our faith. Ganun yung ano. Yes. Yung dyan, Pastor Joel, sa mga sinishare mo ngayon about love ni Christ for us, yung Christ is in us,
Di ba? Yeah. Ang lalim. Ang sarap pakinggan. Pero nabanggit mo kanina, 2018, dumaan ka sa matinding trial, matinding pangyayari sa buhay mo na you almost give up. Yes. 2018, correct? Yes. Hindi naman yung talagang nadismaya ng grabe kasi I was already pastoring that time. Pero ang isip ko lang, nagkwenta, nag-calculate kagad ako. Yeah, I know. My wife 17 years na cancer survivor siya. So, yun na lang for 17 years hindi naman siya nag-suffer talaga pero meron siyang tumor. Yun naman lang talaga ang kinamatay niya. Now sabi ko, ito na yung calling ko eh. Ito yung hindi lang gusto ko rin to, gusto ko rin, not just because of my mother, pero this is now my life. And now Yes. at the time 2018, I love my sister-in-law. Lahat naman sila talagang tumulong din sila financially because alam nga nila walang sweldo ang pastor, ganyan. And then maging yung side ko naman. And here comes na maliit pa yung teenager pa yung anak ko, tapos bata-bata pa yung isa, dalawa sila, babae. 8 years old and about 14 or 15 years old. Tapos, paano ko sila buhayin? Yun na kagad. And then my church. So, well, paano ito? Parang mag-resign ako. And then, itinuloy ng anak kong panay ang yung pag-wawardi-wardi hanggang na-delay siya ng 4 years until now. Pero tinutuloy niya. Nagkaroon ako ng apo na 2. So, hindi sila nagkatuluyan ng boyfriend niya. So ako tingin ko ako pastor, ganito nangyari. Yung ibang pastor tinago talaga yung mga ganung experience nila. Pero ako ayoko itago, pakita ko. Titingnan ko dahil alam ko may sinasabi ang Panginoon. Gagamitin yung sitwasyon na yan. Yes na hindi because kung gano'n ang isipin natin na ako mag-resign, nakakaya. Yeah, ganito, ganyan. Baka kinulong mo sa Bible study yung anak mo kaya hindi siya dapat kasi muna, may freedom siya. Parang gano'n yung comment at tanong ng iba. Hindi po. Ako'y pastor pero actually paminsan-minsan pa kami mag-Bible study sa bahay ng mga anak ko. Hindi ko sila free talaga yan because I know I had that experience. Kailangan talagang let them experience what you want to experience. Pero ganun nga. So, baka naman sobrang stricto ka kasi kaya hindi. So, if sisihin ko ang aking sarili, din sisihin ko si Jesus Christ kung bakit si Judas naging Judas. So, hindi lahat isisi sa parents. So, yung gano'n na, isa pa, what? Can I stay single? Yan na. Kasi, church niya. Bata ka pa nun. Financially, pa kami down. Talagang, kaya sinabi ko, nagpapasalamat ako sa mga kapatid ko, sa in-laws ko. And I do not believe na mawawala o kaya sabihin natin yun, tapos na ang buhay ni Mrs. Tapos papalitan ko ng bagong asawa para lang maibsan ako ng matulungan ako. Parang ganun yung mga parang pampunan yung kakulangan. May malalim na sinasabi to ng Panginoon na talagang ako nag-seek at talagang nag-pray talaga, Lord, speak. Talagang please enlighten me. Hindi basta-basta magkaroon ng another relationship. Hindi basta-basta. O mag-asawa ka na lang ng iba o kaya ng panibago yung misis mo na, at least kilala ka. It's not easy to handle a relationship. Even pastors, it's not easy. So, ayun, sabi ko, straightforward. In the first place, I had this mind before when I was not yet married na talagang straight na magpastor kasi yun naman na hindi na kaya mag-asawa ganyan. Pero inalungan ng Panginoon yan. Mayroon kang family. Thank God. I was complete. But now, na-experience ko single, married, and then widow. Hindi na-experience ng iba. Nag-full circle ka na, Pastor Joel, umikot na, no? Yeah. And hindi basta-basta, pero masaya.
Hindi basta-basta. Talagang ang daming question and so on. And even right now, sabi ko, wow, 7 years. 7 years How akong did God sustain you throughout those trials, throughout those times? How did God sustain you? Hindi ko rin maintindihan. Hindi ko naman sinasabi na dahil pastor ako kasi faithful ka, pastor ka kaya hindi ka pababayaan. Andun na tayo. Pero na-amaze ako na nung pastor ako that time na wala pa akong sweldo. Wala atang sweldo, sir. Wala. Even 5,000 since even now, sir, even now for 15 Living years. by faith. pero nung meron si Mrs., siguro nakatanggap lang ako ng pinakamataas 4,000 na love gift. Hindi sweldo, love gift. Pero hindi naman every Sunday yun. Now. Ngayon, nawala si Mrs., sabi ko, wow. Ako pang sometimes magbigay. Bakit kaya, sabi ko, lalo tuloy akong umiyak. Sana naabutan din ni Mrs. ito. Na kami yung nabibigyan ngayon, parang okay na, parang ganito, yan. Kaya lalong, okay, thank God, hindi ako bumitiw kasi gusto ko medyo mag-live noon nasa pastor, yung babalik yun. Because of trials or what. Pero yun, sinusustain niya ako, even now, mas lalo ngayon. Nasabi ko siguro, sir, pagka talaga matry pa ako ng ganong experience, even 10 times, tatawanan ko na lang. Parang nasubukan na ni Lord yung iyong katapatan, yung faithfulness. Despite of all the trials, parang kay Job, di ba? Hindi bumitaw, hindi subuko si Job. Yes. Wala naman akong ipagmalaki, bro. Wala. Maging sabihin mo, siguro naging faithful ka, hindi, wala akong ipagmalaki. Why? When I began to understand the word grace. Hindi. Wala kang karapatang magmalaki. Kahit yung 5 na nasa pera mo sa bangko, wala kang karapatang ipagmalaki na dahil sa'yo, andyan. Correct. Yes. Oo. Tayo? We are all stewards. Yes. Biggest lesson, Pastor Joel, na natutunan mo sa mga ordeal na pinagdaanan mo sa buhay, yung mga yan. Anong biggest lesson na naituro ng Diyos sa iyo, Pastor Joel? Okay, the biggest thing is this. Just do the right thing and live the consequences to Him. Just obey God and live all things to God. Hindi ka na magkamali. Wala ka nang, kaya ako, sir, wala akong plano ngayon, long term, wala po. Plano lang ako within a week, ganito gawin. Pero, ito nga ko, in 3 months, pag mag-retire ako, wala. Kasi sawa na akong nadi-discourage dahil marami akong pinlano na hindi nagkatotoo. Ayaw mo na ma-disappoint. Ako magpaplano. Well, if I'm given only 1 month to live, what do I do? Yun yung inspiration ko sa buhay na, okay na 1 month, next month na naman, wow, bagong January, bagong February, wow, okay na ako doon, hindi yung every year. And day by day, Day by day. Yes, day by day is enough. Do not worry. Sufficient for a day is its own trouble, sabi ni Jesus Christ. Do not worry about tomorrow. You don't even know if tomorrow comes. Yes. Correct. Anong sabi ng nanay mo, Pastor Joel, nung naging pastor ka na? Natupad na yung kanyang pag-prophesy. Actually, 2001 pumanaw na sila before pa ako mag-pastor. Both of them. Trahedya. 4 of Both them. of them 2001 sabay. That same year. 4 sila, pamangkin kong 2. Sabay na 4. Typhoon Feria. Okay. Saan yan? Saan yan Typhoon Feria? Dito sa Benguet, malakas dito. Sa La Trinidad. Bahayan sa Trinidad. Baha talaga, hindi makaalpas yung mga sakyan going to Capitol from mataas yung tubig. Umapon 2001. Yeah, ang daming namatay. 2000 Typhoon Feria. Kasama yung parents and 2 pamangkin. Kaya grabe, 4 silang nilalamayan namin that time na bumabagyo, and then grabe nga, yun yung time na nung paalam na ako sa aking ina that time. Kasi pumunta kami, binisita namin.
inayos namin yung ano kasi ano sila nag-aalala masyado kasi yung tubig doon sa tabing kanal lumaki. Kaya pinuntahan namin ng kuya ko at saka yung hipag ko. Now, okay naman, naayos na lahat. Andun sila, siyam sila, mga kapatid ko, asawa nila, siyam sila lahat. Now, nung umalis na kami ng 4 o'clock, sabi nila, kakain pa na sana tayo bago kayo aalis, sabi ni Mami. Pero dahil onti yung kanin, tayo kung ano, opo, doon lang sa bahay namin kami kakain. So, about past 4, inabangan ako ng nanay ko doon sa bintana na pwede bang halikan mo ako, sabi niya. Kiss me. I don't know na yung palang goodbye kiss na yon. Kasi ano ako so niyakap ko siya. And then, ma, sige, see you later. After, nasa on the way na kami, siguro 15 minutes away. Ayun na. Pagdating namin sa bahay, nabalitaan na namin na wala na daw, na-wash out yung bahay. Bungalow kasi yun. Natabunan sila lahat, pero missing yung iba, hindi namin alam kung ano. Kaya bumalik kami, ganyan. Bumalik kami kahit gabi. Nako, doon sa kalsada, papasok. Mga bato ng lalaki na andun doon sa kalsada. Sabi ko, landslide na. Sabi ni Kuya, relax lang, Joel. Oo, Kuya. Relax, alam ko. So, pagdating namin, wala na talaga. Wala nang natabunan na sila, ganun, kaya nahukay na yung 4, at least may 5 survivor. Lahat yan, relatives, family. Oo, kapatid ko, at saka yung bunso namin, at saka yung anak niya. Tapos yung si ate ko, at saka pang asawa niya, 4 na sila. And then yung kasambahay na isa. So 5 silang survivor. So, yun. Yung moment in 2001, Pastor Joel, did you question God na we are all serving you? I'm serving you. My parents are serving you. Bakit nangyari ito? Bakit kailangan mangyari ito sa pamilya ko, sa mga amang ko, sa nanay, tatay ko? Yeah, may times na ganun. Pero parang it's normal na masaktan ka. Pero dahil naisip natin na wala na tayong magawa, hindi natin may babalik yan. Parang sa bagay, sabi ko pati yung lahat naman nakikita. Actually, my parents were in and out sa hospital because hypertension, lahat. Nahirapan din sila sa buhay, even ganun na medyo, hindi pa naman sila matanda talaga. So, siguro, I don't know kung anong plano ng Panginoon, kung bakit ganun. Pero okay lang yun. Pero yung pamangkin ko, 5 years old, tsaka 5 months. Yes. Baby, bata, 5 months. Oo, talagang si ate ko, wala na. Ito na yung the best na experience niya na matindi, hindi lang magulang na 2, anak pa. Mas masakit daw kung mawalan ka ng magulang, kahit 2. Masakit daw, pero mas masakit kung ang anak mo ang mawala. Hindi nga daw yan ang normal na pangyayari sa buhay ang mauna ang anak eh. Tama, very abnormal. Kaya nung talagang siya naghinaing talaga doon sa lamin, kung makaalala siya sumigaw na iiyak, and then inaanak ko ngayon, pinipigilan ko, tapos sabi ng isang kuya namin, hayaan mo ilabas niya. So, yun, hindi nila naabutan na naging pastor ako na formally na naghawak talaga ng church. Because after 10 years, saka ako talaga, full-time sa ministry. So, grabe rin yung mga pinagdaanan nyo, Pastor Joel, sa yung literal death sa family. Parents, mga pamangkin, your wife, yung mga tragedy, yung mga death sa family na naranasan mo, Pastor Joel. And look at you right now. You're spreading the word of God. You're spreading love in Christ. Diba? Yung pagmamahal pa rin ng nangingibabaw sa bibig mo, Pastor Joel, despite of all the tragedies, mga pains, mga hardships, mga tribulations ng buhay, love pa rin ang nangingibabaw sa puso, sa isipan, sa bibig mo, Pastor Joel. Real talaga kasi. Talagang amazing. Hindi mo talaga may larawan kung paano. Kumbaga sa iba, pwede na. Suko na, give up na.
Diba? Ayoko na. Talikod na ako. I'll do what I want to do. Aha. Galing. Pastor Joel, medyo bumibilis ang ating oras. Okay lang. Tingnan natin yung mga comments, mga shoutouts kung meron po tayo. Okay, meron tayong isang naidagdag, si Renzi Lore. Brother Renzi. Renzi, Yeah. lalaki pala. Okay. Happy birthday sa wife mo, kay Fatima. Kasama namin din yan sa Men's Fellowship sa Victory, si Brother Renzi David. Naging guest na rin siya dito sa program. Yun. Wala na, Pastor. Wala na po. Sige. Pastor, bago natin pagpatuloy, Pastor Joel, ito yung part ng program na Words of Positivity. Meron akong word association, may bibigyan ko sa yung words or set of words, tapos bigyan mo sa akin yung literal meaning, tapos after that, figuratively, metaphoric, or i-connect mo sa buhay mo, anong relevant significance, or paano mo siya gagawing message sa mga viewers using these words. Okay lang? Sige ba, try natin? Sige. First word, Pastor Joel, total, isa kang musician, keyboard. Keyboard. Yeah. A keyboard, ito ay isang instrument. Sa akin, metaphorically, parang sentimental ang dating niya sa akin. At sa buhay, pagka literally din na narinig mo, any piece for that matter na ballad, ibig sabihin yung slow na tugtog ng piano ay sabihin niyang slow down, relax. Ganun yung ano niya sa akin, ang piano or organ. Ganun siya. Na hindi, wag kang magmadali, wag kang masyadong maingay, relax lang. Ganun yung ano ng tunog ng piano. And siya. Comfort. Yes, tama. Sige. Second word, Pastor. Sige, go ahead. Yung mapapanatag ka talaga na relaxing. Yeah. Relaxing. That's it. That's the word. Second word, Pastor, drums. Yes, drums. Literally, sound din yan. At ang ang impact niyan is yung medyo hindi stable. May sound na malakas, mahina, ganyan. Now, ang buhay ay magulo. Maingay din, pati yung bass, pati yung tom-toms. Pero pagka naisali natin yung drum set as a whole, meron siyang, di ba, ito yung clapper, ito yung cymbals. Kasali siya doon sa drum set. At ito ay may, sabi natin, it's a complete. Metaphorically, pagkasabi natin drums, it is the meaning, it symbolizes the whole world na may magulo. Meron din yung parang may kompleto Ricardo siya. Parang halo-halo kung pagkain ang drums. And this is really it symbolizes life here. Kung minsan magulo, kung minsan iyak ka, kung minsan sasayaw ka rin. Ganun yung drum set. Depende rin sa palo ng drummer. Oo. Yes, depende. At depende sa kanta na sinasabayan niya. Yes. Sige, last word ko sa'yo, Pastor Joel, amplifier. Okay. Yes, literally ang amplifier ay it's still part of basically sa sound system na may noise, may ganyan. Ang amplifier ay ito yung the word itself na amplify, it amplifies, palalakihin niya, palalakasin niya. Now, ang amplifier ay napakaganda sa buhay dahil let's say this is already metaphorically it talks about the Holy Spirit. That sometimes meron yung hindi mo mabigkas. Pero hindi, go on, okay lang. Meron yung hindi mo alam. Kaya mahina ka, ganyan. Pero i-amplify ka, tuturuan ka na hindi ganito, tuturuan ka. Actually, the Holy Spirit is the teacher. Teacher natin siya. Kaya sa buhay, okay lang maging mahina.
para palakasin ka ng Panginoon. Okay lang Wow. yung malungkot ka para maranasan mo kung anong ibig sabihin ng kaligayahan. Okay lang na Tama. ma-fail ka para maranasan mo ang meaning ng success. Ganyan yung Yes. amplifier. Galing. Ano rin yan parang sa universal laws natin, law of polarity. Paano mo malalaman na may day kung walang night? That's Paano mo malalamang may hot kung walang cold? Kaya kung walang comparison, paano mo ma-appreciate yung both Correct. sides? Parang sa'yo, Pastor, ngayon, mas malalim yung pagiging, yung testimony mo ngayon, Pastor, is paano mo masasabing ngayon is, paano natin masasabing Jehovah Jireh o God provider si Lord kung hindi tayo dumaan sa scarcity? That's it. Diba? Tama. Compared sa mga tao na sa buong buhay nila hindi sila nakaranas ng taggutom, hunger, or scarcity, mas ramdam ng isang tao na dumaan sa scarcity yung pagiging provider ni Lord. Yes, tama. The deeper the pain, the greater the joy afterwards. Correct. Paano mo masasabing Jehovah Jireh, the great healer, kung hindi ka dumaan sa sakit? Hindi mo naman ang pain, ang sickness either sa atin or sa family member natin. Paano natin na pinagaling ni Lord, mas may diin yung yung word na great healer kung mismo nakaramdam nun naranasan natin, di ba? Amen. That's it. Yeah. Galing. Sige. Thank you, Pastor Joel. Before I let you go, meron akong several last questions before kita pakawalan, Pastor Joel. I don't know kung nag-dinner ka na, pero I won't take so much of your time. Alam ko, matagal nating inintay itong guesting mo. Sobrang ganda ng yung testimony, through death to life ang nangyari sa iyo sa buhay mo, Pastor Joel. Di ba? From darkness talaga, nung darkness ng morning into dancing ang nangyari sa buhay mo, Pastor Joel. Question, Pastor Joel. What is your biggest what if sa buhay? What is your biggest what if? Opinion lang? What if? Yeah. Mga what ifs mo, ano yung pinaka biggest what if mo sa buhay? Nabanggit ko kanina, what if we just, fully commit to the Lord? Because the eyes of the Lord reigns throughout the earth. They run to and fro the earth. To strengthen those who are fully committed to Him. Or sa King James, to show Himself strong in behalf of those who are fully committed to Him, in behalf of those who are loyal to Him. What if we just surrender everything? So, yun yung the biggest what if ko, na pagka matapang lang tayo, parang yan na si Jesus Christ, binigay niya lahat sa cross Bakit pa tayo takot? Siya na nga talagang binigay niya lahat. Hindi siya nagduda. Yet, after 3 days, in 3 days, bumangon siya. Yun, huwag tayo matakot. 3 days lang. Give up everything. Maano tayo? Keep up. Galing Ganda ng sinabi mo, Pastor Joel. 3 days lang. 3 days lang. Hindi matagal. But the fruit is forever. The fruit is very well. Forever. Next, Pastor Joel, what are you most grateful for right now? Come again? What are you most grateful for right now? Okay. Siguro number one ay ang aking ang aking spiritual salvation. Because kahit na meron na sa akin lahat, kung malalayo naman ako sa Panginoon after this life, yun yung ano ko, na talagang that is the greatest gift na hindi kailanman matatapatan ng kung ano-ano. Yun yung because of the love of God, we have this gift of salvation. Yes. Yun yung ano ko. Wala na akong maisip pa na mas maganda pa na regalo sa aking buhay. Kundi yung buhay na binigyan na ng Panginoon sa atin lahat forever. Tama. Galing.
Anong message mo, Pastor Joel, kung makakaharap mo ngayon, right this very moment, ang iyong nanay, ang iyong tatay, anong gusto mong sabihin sa kanila ngayon? Well, grabe. Siguro sa journey ko kasi hindi nila naabutan itong message ng grace na pinipreach ko ngayon. Actually for 32 years na nahubog kami sa under the law na church. Yung under the law, ibig sabihin yung may gagawin ka para ma-save ka. Mhm. Parang you are co-savior sa Diyos. Yung by asking forgiveness. That is really true under the law of Moses. Pero dumating si Jesus, wala na. Siya na ang namatay. For the wages of sin is death. The death of Jesus Christ. Love na talaga, hindi na sa law. Love na. Because of love. Yeah. Hindi naabutan ng parents ko yun. Kaya kung hindi nila nasubaybayan ako, I don't know kung na-observean nila kasi ayon sa basta nasa bosom sila ng Panginoon ngayon. Kung nakikita nila tayo o hindi. Kung hindi man nila alam, halimbawa, kunwari lang, nag-abroad sila, hindi ko kilala, hindi nila nalaman lahat. Then bumalik sila, Mami, sabi, Daddy. Mama ang tawag ka kasi kay mama talaga. Mama, Daddy. Ito yun, sasabihin ko sa inyo, makinig kayo. Birawan nyo yan. Ito, pinakamagandang storya. Yung malalim na grasya ni Jesus Christ. Na bagaman pinipreach din nila si Jesus Christ that time when they were still alive. Ito, malalim na talaga. Because of love that begets grace. Or grace begets love, vice versa, whatever. We can Yes. have them interchangeably. It's all about the love of Christ. Yes. Message mo sa yung wife, kung makakaharap mo siya ngayon, Pastor Joel. Okay. Makakaharap ko siya ngayon, sabihin ko, tama ako, sabi ko sa kanya, kasi sabi niya, nung magkaanak kami ng panganay, gusto niya lalaki. Pero ako nung gusto ko babae. Nanalo ako, lumabas babae. Now, pangalawa na naman, sige, babawi ako, gusto ko babae. Now, gusto niya lalaki. Para makabawi. Gusto ko babae pa rin. Nagkatotoo na babae pa rin. Kaya, umiiyak talaga siya sa ospital. Gusto niya talaga ng lalaki. Now, kung andito siya, sabihin ko sa kanya, tama ako. Masaya ako, nakikita ko yung gusto ko. Wala ka rin pala, mawawala ka that time 2018. Paano kung lalaki yung mga yan, hindi mo rin ma-enjoy sila. Di kaya tama ako, ganun. Kung andito siya. Na kung mari. Hindi mo rin pala mai-enjoy kung yung mga lalaki, maaga ka mawawala. Yung mga apo niyo po ba, babae, lalaki? Lalaki, babae, 6 years old at saka 3 years old. Kita mo, nag-full circle ka na rin sa iyong pagiging sa iyong buhay, Pastor Joel, di ba? Son, naging parent, tapos naging widower, ngayon. Hanggang sa pagka-apo, umikot na, may apo na. Dalawang anak ko, meron si Mrs. dati. Pero masabi ko, medyo nahirapan ako. Ngayon, wala siya, tapos naging apat na, anak ko na rin sila. Correct. Nahirapan ba ako? Hindi, because of the grace of the Lord. Kaya, because of sa kanyang love. Paulo, yes. Talagang, talagang pinaglalaban ko. I mean, hanga ako sa grace ng Panginoon. Grace. Siyang nagsusustain sa iyo. Message mo, Pastor Joel, sa yung dalawang anak na babae. Eksama na natin ang iyong mga apo. Anong message mo for them? Okay. Nakikinig sila ngayon. Keep up. Follow the steps of your forefathers. Kaya even your daddy long tawag nila sa akin. So tuloy-tuloy lang. Any talent you have, any course you will take, whatever job, ano man yan, mag-asawa kayo, hindi, whatever, paglaki nyo, do not forget, huwag kayo mag-absent sa church. Why? Hindi pinabayaan ng Diyos ang lolo nyo. Hindi siya basta-basta nag-absent sa church. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Whatever. Any reason na hindi ka mag-choose, masakit ang ulo, may pupuntahan, okay lang. Pero once you are given the chance, go. There's no place like home. Home natin ang church service, whatever. Yun po. Let's say, Pastor Joel, humarap ka kay Lord ngayon. Tapos sabihin ng Diyos sa iyo,
Bakit kita papapasukin, Joel, kahit pastor ka? Bakit kita papapasukin sa aking kaharian sa langit? Anong isasagot mo sa kanya, Pastor Joel? Okay, ang magpapasok sa akin ay si Jesus. So, Jesus, binayaran mo na ito lahat at ikaw ang nagdusa. Kaya you are the judge now. He is not the God the Father, so white throne, judgment. Papasukin mo ako hindi dahil sa pinapasok kita sa aking puso, pero dahil pinapasok mo ako sa iyong puso. Wala akong ginawa. Ikaw ang author ng lahat, pati ang faith ko, ikaw. So, hindi ko pwedeng sabihin dahil ginawa ko ito, papasukin mo ko, hindi po. Kaya ikaw nakakaalam sa lahat kung bakit ganito. Na ako ay, papasok ako, worthy ako because naging worthy ako because of you. Deserve ko na pupunta, papasok dyan because of you. So, hindi mo maipagkailayan, Jesus Christ. It's all really about you. Thank God for my faith dahil naniwala ako sa ginawa mo. Yun lang po ang aking wala rin sasabihin. Thank you, Pastor Joel, sa iyong very inspiring testimony, very inspiring life story, Pastor Joel. Before I let you go, Pastor Joel, anong message, gusto mong iwang message sa mga viewers, and at the same time, after mo magbigay ng message for them, can you please pray sa mga viewers, Pastor Joel, na sa tingin mong nangangailangan ng tulong or whatever sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, na kung pwede nilang tanggapin si Lord sa kanilang buhay. Alright. Sige po. Mga kapatid, there is this finished work of God through Jesus Christ. Not only for our salvation, save na tayo because of Jesus Christ. Naging anak niya tayo naniniwala sa Kanya. At ganoon din po na hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. So, kung ibinigay niya si Jesus Christ, hindi ba niya kayang ibigay ang mga mas mababang kalidad na bagay? Binigay si Jesus Christ the highest and the greatest thing, the greatest matter, the greatest glory sa kanyang buhay. Binigay niya, give up niya para sa atin. Di ba niya kayang solbahin ang problema natin sa finances, sa sakit, sa relationship? So, friends, viewers, thank God for your heart and for your life na binigay ng Panginoon upang ito, sama-sama tayo, maranasan natin sometimes ang pain for us to feel and understand joy. For us to have this sinful life na maranasan natin pansamantala. And now, we are now righteous because of the righteousness of Christ. So, yun po. At saka yung mga nagsisik pa, let the Lord, is our prayer na ma-enlighten pa kayo these coming days through the Holy Spirit. So, yun po. We can pray. Yes. Okay. So, lahat po tayo ay manalangin sa puntong ito. Father, thank you so much because you are who you are. Yes, sir. We came to know about our identity, that there is no difference from the identity of Christ. Yes, Lord. Binigay niya ang kanyang sarili para sa atin lahat. Lord, ito mga hindi namin alam kung anong pinagdaraanan ng iba't ibang kapatid namin, friends namin, viewers, and even those who are not viewers right now. Lord, you are there in their hearts. You can touch them. Enlighten mo sila, Panginoon, na ang pinakamagandang desisyon sa buhay ay yung mabubuhay sila nakasama ka sa buhay na ito. Pansamantala na buhay na ito, and may they understand that it is not always a day, it's not always nighttime, it's not always this way. Lord, in any season, in any circumstance, you are there. Andun ka sa kanila, Panginoon, at ikaw ang mas nakakaalam sa kanilang mga pangangailangan. Ikaw ang mas nakakaalam sa kanilang mga panalangin, kung ano man ang kanilang panalangin. Ikaw ang nakakaalam kung ano talaga ang dapat sa kanila. Lord, as you have said in your word, that even before we ask, you answer. That while we are still speaking, you have already heard their prayers.
Lord, I thank you for the answer to our prayers right now. Prayer of blessings. Makatapos itong mga mag-aaral, maging malago ang business, maging malago ang trabaho, at maging malago ang kanilang pamilya. Yes, Lord, salamat dahil binigyan mo kami ngayon ng kalakasan. Hindi na kami matatakot na harapin ang buhay. Bukas, mas excited po kami na harapin ang araw-araw, every single day na binibigay nyo sa bawat isa. Lord, salamat din sa buhay ni Brother Paulo. Lord, na nagiging possible ang lahat. Dahil walang imposible sa iyo anuman ang aming pinagdaraanan. And I thank you sa program ito. Thank you for his ministry because despite his incapacity to do the things a normal person can do na hindi niya maaring magagawa, Lord God, nagagawa niya, Panginoon, ang hindi rin namin nagagawa. Yung heart lang niya, Panginoon, to share his experience and also to let others be given the chance to share also what they have experienced na nakakatulong po sa bawat isa. Salamat po. Payabungin mo ang programang ito, palaguhin mo, Panginoon, and all the rest po na tumutulong sa kanya sa mga technical system, sa lahat na po, Panginoon, na napalibot sa kanya for this program to be possible for everybody. Ay andyan, Panginoon, ang blessing mo sa kanila. Lord, this is our Thanksgiving prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Lord, in a special way, we thank you, Lord God, for this time. Kay Pastor Joel. Tunay nga po walang pong aksidente, coincidence sa buhay of Father God. Thank you, Lord God, na naging guest namin siya for tonight. We just lift him up to you, Lord God. Continue to bless him. Continue to give him wisdom. Continue to use him mightily, O Lord God, in all his endeavors. Patuloy niyong palaguin si Pastor Joel, ang kanyang ministry, ang Faith Love Church, Lord God, na patuloy mag-grow, hindi lang po in numbers, but more importantly, sa kanilang faith, sa kanilang walk sa inyo, Lord God. That they may truly feel your love, O Father God. Use Pastor Joel. Continue to put words in his mouth. Gamitin niyo po siya, Lord God, as your mouthpiece, O Lord God. Bless him, his family, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, that they will truly lack nothing. Kung paano niyo siya sinustain, O Father God, the previous months, years, patuloy niyo po siyang kikulusan. Patuloy niyo pong kikulusan ang buhay ni Pastor Joel. Truly, you are his Jehovah Jireh, Father God, the great provider. Bless him lahat ng kanyang aspeto ng kanyang buhay, spiritually, physically, emotionally, financially, intellectually, Lord God. Bless him, O Father. Let other people see you truly present sa kanyang buhay. Na kung ano man ang mga pangarap niya para sa kanyang mga anak, more than sa kanyang pangarap, kung ano man ang will niyo sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, Lord God, kagaya ng prophecy na binigay ng kanyang ina sa kanyang, Lord God. That they may truly grow in your image and likeness, O Father, Lord God. Kilusan niyo po si Pastor Joel. Protect him, Lord God, that as for him and his household, they will truly serve you for the rest of their days, O Father God. Thank you, Lord God, sa mga trials, sa mga pains, sa mga losses ng kanyang dinaanan sa kanyang buhay. Dahil dito, mas lalo siyang naging matatag. Mas lalo niyo pang naramdaman ang pagmamahal niyo sa kanyang buhay. We just surrender him to you. Keep him safe. Bless him always, O Father God. Use him in whatever ways. We just surrender to you, Pastor Joel, O Father God. Especially, we lift up to you our country. Kung ano man ang mga pinagdadaanan ng aming bansa, ng buong mundo, Lord God. Huwag pong tanggalin ang inyong kamay sa mundong ito sa aming bansa. We pray for protection sa mga nasalanta ng lindol. We pray for peace sa mga dumadaan sa mga digmaan ngayon, O Father God. We pray, Lord God, that all these people may truly come to know you as their King, as their personal Lord and Savior, Lord God. Bless them, O Father God. Provide for their needs, O Father God. Wala pong magtatampo. Instead, Lord God, mas talo po silang lumapit sa inyo. Thank you, Father, Lord God, for your love, for your grace, for sending your one and only Son to be our Lord and Savior, Lord God. Thank you, Father, for this night. We love you. We glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ladies and gentlemen, Pastor Joel Dagasen. Thank you so much, Pastor Joel. Yon, mga viewers, narinig natin ang very inspiring life testimony ni Pastor Joel. Ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay, ang kanyang mga hardships, struggles, tribulations, ang kanyang bagong mga natutunan sa buhay, Lord God. Ang calling na talagang naramdaman niya ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Kaya yun ang kanyang pinipreach.
the love of Christ, na dapat matutunan natin, maramdaman natin ang tunay na pagmamahal, ang grasya ng Diyos sa ating buhay. Question ko sa inyo, what is our purpose in life? Kung nakita natin ang buhay ni Pastor Joel, ano ba tunay na purpose natin? Bakit ba tayo nabuhay? Sa kanya sabi nga niya, predestined. Hindi pa siya pinapanganak. Ito na ang kanyang calling, ang maging pastor. Naniniwala siya sa predestination. What is our purpose in life? Number one, for me, what is our purpose in life? To be a good steward. To be a good steward of what? Of our time, of our talent, of our treasures. Ano ibig sabihin ng steward? Tagapangalaga. Ang buhay natin, hindi naman tayo may-ari nito. Ang mga anak natin, hindi naman natin pagmamayari ang mga anak natin. We are merely stewards. We are merely managers. Taga-manage, tagapamahala lamang tayo. Anong gagawin natin? Sisirain ba natin ang buhay natin? Gagawa ba tayo ng hindi maganda sa ating oras? We all have 24 hours in our lives. Bawat isa sa atin. Yan lang ang meron na pantay-pantay tayo. Mayaman, mahirap, babae, lalaki, kung sino man. Bata, matanda, lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo meron 24 hours. Anong gagawin natin sa 24 hours natin? Aaksayin ba natin 24 hours natin? O magiging good steward tayo, tagapamahala? Mas magiging responsible tayo ng ating time, ng ating talent, ng ating treasures. Para saan to? To give glory para kay Lord. Yan ang ibig sabihin ng being good steward. Second is, to worship God in spirit and in truth. Yan ang ginagawa ni Pastor Joel for the rest of his days. To worship God in spirit and in truth. Number 3, to be holy because we are holy. To be holy because God is holy. Yan ang tinuturo din ni Pastor Joel. Because of love, sundin natin kung anong inutos ng Diyos dahil sa pagmamahal na binigay, dahil sa grasya, dahil sa salvation na binigay sa atin ng Diyos. Let's all learn to be holy because God is holy. God is living in us. The Holy Spirit is living in us. That's why we need to be holy because the God we are serving is holy. And lastly, ang ginagawa natin sa mundo ngayon, being good steward, worshiping God in spirit and in truth, and being holy because God is holy, that is just a practice. Ang ginagawa natin sa mundo ngayon, sabi nga ni Pastor Joel kanina, temporary lang ang mundo natin. This is just a practice. Dress rehearsal ang ginagawa natin sa mundong ito. Bakit? Merong eternal life na makakasama natin si Jesus Christ for the rest of our days. Anong gagawin natin sa mundong ito habang nabubuhay tayo? Sisirain ba natin ginagawa natin? Di ba tayo gagawa ng mabuti? Are we going to follow Christ sa kanyang mga tinuturo sa atin? O tatalikuran natin? Hindi natin gagawin ng tama. Di ba? Again, let's all learn to be good steward. We worship God in spirit and in truth. Be holy because God is holy. And this is just a preparation for the future to come. Ang ating new beginning, kasama natin si Jesus Christ, our Heavenly Father, our Lord and Savior. Again, maraming salamat sa lahat ng tumutok, nakinig, nanood para sa ating episode 138, More Than a Sermon with Pastor Joel Dagasen. Sa mga naghanap ng inspirational, motivational speaker, trainer for your school, churches, companies, organization, or any event na kailangan nyo ng speaker, trainer, inspirational, motivational speaker, please feel free na tawagan kami sa 0927-1818-337 for appointments para ma-block ko sa schedule ko. Again, 0927-1818-337 or mag-DM lang kayo sa aming Facebook page, I Am Possible, kung kailangan nyo ng speaker trainer. Pero kung wala kayong magandang sasabihin, alam nyo na, huwag na kayong mag-comment. Again, I'm Paolo Villana. You've been a great audience. Thank you to God be all the glory. Huwag nyo nang intay, mabulag pa kayo para makita nyo ang nakita ko. Kita-kits ulit sa tenga next Monday for another episode of I Am Possible.